para sa pamilya ko. Ayoko pong makita yung mga anak ko na nagugutom. Di baling ang buhay po namin medyo salat. At least po, nagiging puhunan ko po yung lakas ko pa hanggat malakas pa po ako sinasamantala ko para po maiahon ko yung pamilya ko sa gutom, sa hirap. Sana po sa darating na Kapaskuhan, makita naman po ng mga anak ko na sabihin sa akin, "Oh, Papa, ang dami nating handa." Ngayong araw, nandito po tayo sa Barangay Balayong, Malolos, Bulacan dahil nakarating kay Senator Raffy Tulfo ang isang hiling ng street food vendor na magkaroon ng masayang Pasko ang kanyang pamilya. Ngayon, puntahan natin siya at alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Ako nga po pala si Oliver Hoson. Isa po akong street vendor at isa rin po akong volunteer barangay tanod. Yan po ang binubuhay ko sa aking pamilya. Lahat po ng pwedeng iutos, ginagawa ko. Like po yung nag-alaga rin po ako ng itik, nag-aalaga rin po ako ng kambing. Basta po lahat po ng pwedeng pagkakakitaan sa malinis at legal na paraan ay ginagawa ko po para lang po maitaguyod ko ang aking mga anak at ang aking pong asawa. Alas 6 or alas 7 po ng umaga, namamalengke po ako. Si Mrs. katuwang ko na pong mag-prepare niyan. Medyo mahaba rin po kasi preparation. Tuloy-tuloy na po yun. Mga 2:30 po, diretso labas na po kami para magtinda po sa pwesto po namin. Sa pagiging street food vendor po, magkano po ang kinikita niyo dyan sa isang araw? Depende po. Pag nakaubos po, kumikita naman po ako ng 500 to 600. Pag hindi naman po, 400 to 300 po. Kahit papano, malaking bagay na po kaysa nakatambay ka lang. Pang baon-baon po, pang ulam-ulam ng mga anak ko po. Kailangan ko rin pong gampanan yung pagiging tanod, lalo po pag may mga gulo, may mga away. Ang ginagawa ko po, iiwanan ko muna po si Mrs. sa pagtitinda, re-responde muna po kami. Kasi yun nga po ang gampanin naming mga barangay tanod, ang protektahan ng aming barangay sa mga masasamang loob. Awa naman po ng Diyos, sa magdamag lagi naman po kaming nakakauwi ng ligtas. Uuwi po ako ng alas 2 po ng madaling araw. Tutulog na lang po siguro ako ng mga ilang oras, 4 na oras. Ala po akong masabi sa asawa ko. Kasi mabait po talaga. Marami pong sakripisyo sa amin. Nagtatrabaho po araw-araw para lang po may mapantustos lang po sa amin, sa mga anak namin po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa asawa ko sa sakripisyo niya po sa pamilya namin. Para pong nararamdaman ko, nahihirapan na din po si Papa. Minsan po, di na din po siya nagpapahinga. Hindi ko na po nakikita kung dumadating na po kasi po natutulog po ako. Kasi po madami po siyang ginagawa. Tatlo na po yung ginagawa niya. Para lang po mapag-aral lang po ako. Ang goal ko po talaga, pamilya ko. Maiahon ko pamilya ko sa kahirapan. Yan po susi ko. Yan po yung nagiging lakas ko. Pamilya ko. Kaya po kahit parang sumusuko na yung katawan ko, yung isip, puso ko po, hindi ko po sinusuko dahil para sa pamilya ko. Ayoko pong makita yung mga anak ko na nagugutom. Di baling ang buhay po namin medyo salat. At least po, nagiging puhunan ko po yung lakas ko pa hanggat malakas pa po ako sinasamantala ko para po maiahon ko yung pamilya ko sa gutom, sa hirap. Nakarating po kay Senator Raffy yung comment ninyo na gusto niyo po magkaroon ng magandang Pasko, yung pamilya niyo, yung mga anak niyo. Opo. Bakit niyo po yun nahiling? At totoo lang po kasi, tuwing sasapit po ang Pasko, hindi naman po kami talaga naghahanda. Ang ginagawa ko na lang po kung sino po yung magbibigay ng panghanda o magbibigay ng spaghetti. Yun na po yung pinagsasalunan naming mag-anak. Nagdadasal lang po na sana po dumating po yung time na kahit papano
makaahon din po kami sa kahirapan. So, yun po, gusto ko po na itong sana po sa darating na Kapaskuhan, makita naman po ng mga anak ko na sabihin sa akin, "Oh, Papa, ang dami nating handa ah." Maligayang Pasko po! Ito po. Nakarating po kay Senator Raffy yung kwento ng buhay nyo at yung nalaman niya yung sakripisyo nyo po bilang ama at bilang asawa. Meron po siyang surpresang handog pamasko para po sa inyo. Ayan, binigay niya po kayo ng pang Noche Buena Opo. at may mga grocery na rin po. Maraming salamat po, Sir Idol Raffy Tulfo. Malaking tulong po ito para sa paparating na Pasko. Maraming salamat. Dahil po kahit papano po, meron na po kami pagsalo-saluhan ng mga anak namin po. Kami naman po ngayon ang makapagbibigay po sa mga tumutulong din po sa amin tuwing araw ng Pasko dahil sobra-sobra naman din po itong itunulong nyo sa amin, Sir Raffy Tulfo. Yung mga iba po naming mga kaibigan po at kakilala, ibibigyan din po namin. I-share din po namin yung blessing na nagmula po sa inyo. First time po sa Kapaskuhan na darating yung gantong blessing na mula po kay Senator Raffy Tulfo. At salamat din po sa Panginoong Jesus na lagi pong hindi po kami pinababayaan. Gumagamit po siya ng instrumento kagaya niyo po, Sir Senator Raffy Tulfo, para po makatulong sa mga mahihirap na kagaya namin. God bless you po. Hindi lang po dyan nagtatapos ang sorpresa ni Senator Raffy, Tatay Oliver. Opo. Dahil bukod po dyan sa pang Noche Buena, ngayong darating na Pasko, meron po siyang binigay na 50,000 pesos po para Totoo sa po? inyo. Totoo Opo. po ba yun? Opo, ito po. ba yun, ma'am? Yung pang-negosyo Oh, ito po. Dami. Po, maraming salamat po. 1, 2, 3, 46, 47, 48, 49, 50. Thank you po, Sir. Senador Idol Raffy Tulfo, maraming salamat po. Pandagdag. Puhunan po. Yes, naku, maraming salamat po talaga. God bless you po, Sir. God bless you po. Hindi ko po expected. Ito lang po sapat na sa amin. Pero may cash pa po. Maraming salamat po talaga. Salamat. Yan po. Para po sa pamilya ko. Ang gagawin ko po lahat para sa pamilya ko. Salamat po talaga. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo. Yay! Maligayang Pasko po. Salamat!